Sa baybaying bayan ng Paumbong at Hagunoy sa Bulacan, namumukod-tangi ang isang likas na yaman, ang bakawan. Sa Masukol, Paumbong, buhay na buhay pa ang masaganang bakawan. Dito, ang mga ugat ng bakawan ay tila yakap ng kalikasan sa baybayin, tahanan ng lamang dagat at panangga laban sa unos at pagtaas ng tubig. Ngunit sa kabilang panig sa Barangay Pugad, sa bayan ng Hagunoy, unti-unti nang nalalagas ang dating makakapal na bakawan. Isa-isa silang nawawala, pinutol, winasak at napabayaan. Ang dating likas na panangga ay ngayon wala na at ang epekto, ramdam na ramdam ang pagbaha ay hindi na bago, kundi tila bahagi na ng araw-araw na buhay. Ito ang kwento ng dalawang lugar, ng pagprotekta at ng pagkasira. Isang paalala na ang kalikasan kapag pinangalagaan ay nagbibigay buhay. Ngunit kapag pinabayaan ay siya ring nagdadala ng kapahamakan. Nagtungo ang aming pangkat sa barangay ng Masukol sa bayan ng Paumbong upang malaman ang kahalagahan ng mga bakawan sa ating kalikasan at kung patuloy itong nahaharap sa mga banta ng suliranin. Isa si May Binaventura, isa sa matagal ng residente at nakasaksi sa mga bakawan kung gaano ito nakatulong ng sobra sa kanilang lugar. Isa rin ang kanyang pamilya sa nagtanim at nangalaga nito nang sa kadahilanang maprotektahan kahit papaano ang kanilang tahanan sa paglakas ng hangin o alon sa tuwing sasapit ang bagyo sa kanilang lugar. At kasabay nito'y tinitiyak nilang ligtas at malinis ang paligid ng mga bakawan. Gaano na po kayo katagal naninirahan sa Masukol? Kasi ganyan din, wala nang pagkabata. Ito na po kayo po pinanganak. Nung bata po ba kayo, nakikita niyo na po ba yung mga bakawan sa paligid? Oo, kaya nung kabantay pa. Bantay. Nung bata po kayo, bantay po yung pamilya niyo sa palaandaan. Kaya wala nakikita, napupuntahan namin. Nakakuha nga kami doon ng mga kaya sa isa pa yung mga Apo. So, sa palagay niyo po, bakit po tumagal ng mga bakawan? dahil pala pag nabubuhay sila sa tubig alat, pagka hindi nasugatin ang bakawan. Matagal po na ganun. So, para po sa inyo, paano po nakakatulong ang bakawan sa inyong lugar? Ano rin, parang palangga rin sa hangin. Pag may bagyo, Nagiging protection. So, ano naman po yung napansin ninyong pagbabago sa mga tanim na bakawan dito sa inyong lugar? Ano lang, pinuputol yung mga nangungonti na siya. So, bakit po napansin niyo po ba sa lugar ninyo? Yung dati po, madami pong bakawan, pero ngayon po, nawawala na po. So, bakit po kaya nawawala yung mga bakawan sa Gawa nga siguro din ng bagyo po? Sa inyo po bang palagay, mahalaga po na magkaroon ng bakawan sa inyong lugar? Maganda rin po ba ito? Maabutan pa ng mga susunod na halaga? Maraming salamat po sa informasyon. Sa kabila ng kahalagahan ng mga bakawan, patuloy itong nahaharap sa mga banta tulad ng urbanisasyon, maling paggamit ng lupa at polusyon. Dahil dito, mahalaga ang mga inisyatibo ng lokal na pamahalaan at mga pribadong sektor sa rehabilitasyon at pangangalaga ng mga bakawan upang mapanatili ang ekolohikal na balanse at kabuhayan ng mga mamamayan ng Paumbong. Nakapanayam namin si Kagalang-galang Leonardo Santos, Kagalang-galang Jaime Gregorio, isang barangay captain sa lugar ng Masukol at Pugad, kung saan matagal nang nagsusulong ng pangangalaga sa mga bakawan sa kanilang bayan. Sa patuloy na nararanasan ng kalamidad sa lugar,
naging saksi si Kapitan Leonardo sa unti-unting pagkawala ng mga mangrove forest kasabay ng pagtaas ng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa kanilang baybaying dagat. Gaano na po kayo katagal naninirahan sa Masukol? Eh, pagkabata ko pa lang, dito na ako alis pinanganak. Kaya dito na ako mula ko. So, ilang taon na po kayo naglilingkod sa bayan ng Masukol? Alam ko lang pa lang, isang taon pa lang may Isang taon pa lang po. Oh, first time ko lang. Siguro mga isang taon at 6 na buwan. So, mga itatanong ko naman po ay patungkol po sa bakawan dito po sa inyong lugar. Para po sa inyo, paano po nakakatulong ang bakawan sa inyong lugar? Malaking depensa niya, lalo na sa alon. Kasi buhat nga ini ng magi-bagi plus yan na mawala yung mga bakawan na yan. Sa pula kami na alon. Talagang malaking depensa sa bagay yun. Sa alon, tapos nagiging tirahan pa ng mga isda yun. Kaya malaking bago yun talaga. Malaki po ba yung tulong ng bakawan para po sa mga taong naninirahan po sa Masukol? Oo, napakalaki yun eh. Napakalaking bago yun. Kaya nga lang, napakatagal lumago niyan. Taon nang binibilang bago siya lumaki talaga. Eh, minsan inaabutan ng alon, bagyo. Namamatay din. Hindi siya lumago. Ano-ano po mga pangunahing banta ang kinakaharap ng mga bakawan sa kasalukuyan? Ay, bagyo yun eh. Bagyo, dahil sa gumagawa nga ng malaking alon yung bagyo, ay tubig. May mga insidente po ba na iligal na pagputol o pagkasira ng mga bakawan sa inyong lugar po? Doon lang siya pumuputol, wala. Wala po. Ang sumisira sa bakawan, nagawa nga ng magkakabagyo, malalaki alon dito sa amin. Yun nga, ay nagpadar, nagigiba eh. Dahil sa lalaki ng alon. So, nabanggit nyo na rin po wala naman po sadyang ginagawa yung mga tao dahilan ng pagkasira ng bakawan. Wala. So, ano po yung bilang po naglilingkod sa bayan ninyo? Ano po yung ginagawa ninyong paraan para po mapagpatuloy pa ang bakawan sa susunod na henerasyon? Eh, lumalapit kami sa mga, halimbawa, mayor, congressman. Umihiling kami ng mga istaka, lambat. Binabakura namin. O, para hindi siya masira ng alon. Kumbaga sa kinokobera namin siya para Hindi po masira. hindi mamatay. Kasi pag ganyan pala inikataas at nabutan ng sigil ng alon, talaga namang nawawala siya, mamamatay. Eh, bago lumago ata yun, bumibilang ng taon. Nabanggit nyo na po yung mga ginagawa nyong paraan para magkaroon pa po ng mga bakawan. So, tanong ko lang po, yung mga tao po ba dito sa Masukol, halimbawa po yung mga kabataan, nakikiisa po ba sila para magkaroon po muli ng mga bakawan o sila po ba ay nakikiisa para sa pagtatanim ng mga bakawan? Meron din kami samahan dito, samahan ng mga isda. Kami ang nagtatanim ng samahan ng mga isda. Siguro yung mga nasa 60 tao kami. Eh, binibigyan naman kami ng parang San Miguel Corporation na tayo nagpapadala sa amin si Mila ng bakawan. Yun ang itinatanim namin. Meron kami samang mga isda. Talaga nagsisip kami nagtatanim ng bakawan. Para po sa inyo, mahalaga pa po ba ipagpatuloy ng mga tao yung pagtatanim ng mga bakawan? Walang bago yun, malaking bago. Ang kailangan nga lang para makapagpalago ka ng bakawan. Meron kang pinaka-pagtawagan dun, ano ba tawag dun? Meron siya pinaka-apply, ay yung sabihin may mataas na lupa na hindi siya masyadong abutin ng alon para hindi siya mamatay. Kasi pag minsan nga rin, pag santaw lang, gayang sirain ng alon. Tapos mga bagyo rin po. Oo, kaya ngayon nung pumunta rin si Kong, saka si Mayor, umihiling ako doon sa yung kabilang bayo. Lagyan kami ng bakal na gano'n, bakal na pinagkuha na gano'n. Tapos
gawa tayong draga dyan, ayos nga ka, kumabugay. Magkakaroon kami ng palanas nga pala tawag din. Para magkaroon kami ng taniman ng bakaw. Ewan ko lang yun kung anong taon maibibigay sa amin yun, congressman. So, yun lang man po ang aming mga katanungan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, Okay na. Kapitan. Thank you po. Isang malaki na itutulong ng bakawan, lalo na sa mga coastal area, yun yung pagsangga natin sa mga alon. Diba? At the same time, mga bakawan kasi, pinamumugaran nila ng mga isda. So, nagkakaroon tuloy ng dumadami yung isda sa pamamagitan ng bakawan. Okay? Ano po ang mga napansin ng pagbabago sa mga tanim na bakawan dito sa inyong lugar? Dahil sa sinasabi nating naapektuhan din tayo ng climate change. So, yung mga bakawan, dahil sa lalakas ng alon, saka mga bagyong dumating, na wash out yung mga bakawan. Dati kasi yung sikat na lugar dito, yung Aroma Beach, puro bakawan yun. Ngayon, nawala na yung mga bakawan dahil nga sa mga malalakas na pag-alon, namatay yung mga bakawan. Pero may mga area pa naman tayo na mayroong mga bakawan. Kaya lang nasa looban ng konti. Hindi na sa mismong line of defense ng barangay. Ano-ano po ang mga pangunahing banta ang kinakaharap na ating mga bakawan sa kasalukuyan? Hindi na katulad ng nabanggit ko kanina, dahil sa minsan natatapat pa yung lakas ng alon sa high tide, kaya nagkakaroon ng problema sa bakawan. Isa rin, yun nga, yun sa climate change, naapektuhan yung mga kanim natin na bakawan. Pero hindi naman tayo nagtitigil na minukong pa rin, nagkakaroon pa rin ng cycle para maibalik natin yung mga bakawan. Actually, may plano dito ang San Miguel Corporation, yung sinasabi nilang San Miguel Aero City, yung gumagawa sa airport ngayon, na yung mga bakawan na naapektuhan sa Bulacan ay ibabalik dito. Yung tinatawag nilang offset biodiversity, na yung mga bakawan na nanggaling sa Bulacan ililipat sa area natin. Para ang sinasabi nila noon na yung daw mga ibon na nanggagaling sa ibang bansa, nangingilain dito sa Pilipinas, nagkakaroon silang stopover dito bago lumipas sa ibang bansa. Yun ang ginagawa nila ng paraan kasi nga yung ibon na nananatili sa Bulacan para i-divert na dito sa barangay ng Pugad. May mga insidente po ba na illegal na pagputo ng mga bangkay? Ng mga bakawan po? O Dati nga noon, isa rin yan sa mga naging cause kung bakit nawala yung mga bakawan. Kasi mabisa kasi yung puno ng bakawan sa akuan yung mga gumagawang uling. Matagal kasi andingas ng bakawan yung kahoy na bakawan. Pero sa ngayon naman na napapagbawalan na natin mga ganong sistema. Dahil nga ang alam natin, yung bakawan malaki may tutulong dito sa atin. Sa huling katanungan na lang po. Ano po mga hakbang sinasagawa ng barangay upang maprotektahan at na panatili ang mga bakawan sa inyong lugar? Yun, tulad din ng nasabi ko kanina, marami ding mga NGO na pumapasal dito, nagkakaroon sila, at saka mga estudyante, nagkakaroon ng tree planting. Kaya lang ang nagiging problema, habang maliit pa lang siya, minsan pag natatapat ng bagyuhan, nawawala rin, nawawash out. Kung mag-asawa, matibay na lang. Pero hindi naman tayo nagsasawa na magtanim habang may magagawa. Pero ngayon nga, isa sa mga pinakamagandang project ng San Miguel Corporation, yung pagbabalik ng bakawan sa area na to. Thank you po. Gayunpaman, sa kabila ng kahalagahan ng mga bakawan, patuloy pa rin itong nahaharap sa matitinding banta. Ang epekto ng polusyon at pagdami ng basura sa mga dalampasigan na unti-unting pumapatay sa mga ugat at punla ng mangrove. Dagdag pa rito, ang kakulangan sa kaalaman at suporta mula sa ilan sa mga residente na siyang humahadlang sa tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng mga nasirang lugar. Ang barangay, tulad ng Pugad, ay madalas bahain, lalo na sa tuwing panahon ng habagat dahil sa kakulangan ng sapat na bakawan na sumasalo sa alon at tubig. Isa si Mang Gerald Tamayo, isang namamanti at residente ng barangay Pugad. Isa sa nakapansin ng unti-unting pagkaubos ng mga bakawan sa kanilang lugar. Noon, makapal at malalago ang mga punong ito sa kahabaan
ng kanilang baybayin. Ngunit sa paglipas ng panahon, napalitan ito ng mga palaisdaan at ibang komersyal na gamit. Una po katanungan, ano po ang itsura ng lugar noon kumpara sa ngayon? Ano kung mas okay po, mas maganda po. Mas marami kong mga bakawan dito sa kaligitan. Po yung mga daan dati, buo pa. Ngayon po, sinira na po ng mga kalamidad, alin. Sa inyo pong palagay, ano po yung mga dahilan kung bakit hawawala mga bakawan dito sa inyo pong lugar? Ito yung pagpanahon ng bagyo, nasisira po. Halos, kasi kung ngayon, di na natutuyo yung dating namin. Ang tawagin na rumabits. Ngayon ko, yun nga po, nasira na yung mga flies lang, wala na ang panangga. Yun po yung naging laylan. May mga pagkakataon po ba na nakita ninyo sinasadyang pinuputol o sinisira ang mga bakawan? Hindi lang. Talagang dala ng kalamidad. Palabagdag lang. Ano po ang personal ninyong damdamin tungkol sa nangyayari sa kalikasan niyo po? Malungkot po. Malungkot. Kasi po dati, napakaganda to talaga ng Kasi nung bata pa ako, madalas po kami doon. Ligo, kumapasyal po kami doon. Pag panahon ng bakasyon, madalas kami doon. Sa tingin niyo po dahil po sa mga pagkawala ng mga bakawan malaki din epekto sa mga susunod na kabataan. Marami pong ibon dito. Ngayon, wala nang matiran. Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon, ano po yung gusto ninyong gawin upang maibalik ang dating sigla ng mga bakawan sa inyo po? So, kaya po kung magtanim po. Dapat po ang pagtatanim, yung panahon po na ganito po yung ganyan. Kasi po, maramihan nagtatanim dito pag panahon ng masama yung panahon nasisira din po. Mamamatay, hindi gumalaki. Ganun po Yung mga kabataan po ba dito sa inyong lugar nakikisama po sa mga aktibidad na pagtatanim ng mga bakawan? Meron naman pong nagiging south. Maraming salamat ko sa information. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang pagkilos ng mga mamamayan, lokal na pamahalaan at organisasyong pangkalikasan upang muling buhayin ang mga bakawan. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagsasagawa ng mangrove reforestation, kung saan magtatanim ng mga punda sa mga lugar na matagal nang nasira dulot ng bagyo. Kasama sa mga solusyon ang pagsasagawa ng tree planting, pagtuturo sa mga residente tungkol sa kahalagahan ng mga bakawan, at paglalagay ng mas mahigpit na patakaran laban sa iligal na pagputol ng mga ito. Aking nakapanayam ang isa sa mga residente na si Mrs. Annalisa Pasio na isang miyembro ng Fortis na kung saan kasama sa programang ito. Ano po ang mga programa ang sinasagawa upang maprotektahan at maibalik ang bakawan dito sa inyong lugar? Para nga po magkaroon kami ng protekta sa bagyo, sa hangin, tsaka po sa magkaroon po kami ng ginagawa po kasi bahayan siya ng alimango, mga hipon, ng mga isda, para po magkaroon ulit kami ng mga, dito lang po sa malapit sa amin, yung sa kapa-kapa, yung ginagawa, kapa po kasi tawag yung para magkaroon ulit, maibalik ang dating buhay ng araw. May mga bagong ordinansa po ba na ipinatutupad sa inyong lugar upang maprotektahan ang mga bakawan laban sa iligal na pagputol o pagkasira ng mga ito? Meron po, kasi po meron po kaming project ngayon sa barangay, sila Sir Romeo na magtatanim po kami, kamukha po sa Ibayo, nagtanim na po kami ng bakawan. May bantay dagat po kami na para wag po silang ng alon, may harang po siya, tapos yung mga barangay tanod po, binabantayan po siya, binabakuran para walang makapamisalang ibang tao. Paano niyo po hinihikayat ang partisipasyon ng komunidad o inyong mga kasapi para sa proyektong ito? Nagbibigay po kami ng konting pambigas na sahod, kung po, 150 isang araw, tapos po siya, para po maprotektahan ng ayos, kasi nga po kung wala siyang sahod, kawawa naman po yung magbabantay. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala na ang mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay maghuhubog ng mas ligtas at mas maunlad na bukas para sa lahat.
Sa bawat punlang itinatanim, sa bawat pag-aalaga, ang mga bakawan ay muling magbibigay ng buhay sa paumbong at hagunoy. Sa paumbong at hagunoy, patuloy ang laban para sa kaligtasan. Ang kaligtasan kung pinangalagaan ay magdadala ng buhay. Ngunit kapag pinabayaan ay nagdudulot ng kapahamakan. Sa ating mga kamay nakasalalay ang